Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Napanood niyo po ba yung viral video na kung saan itong isang luxury vehicle na mayroong protocol na number 7 na plate number ang pumasok sa bus lane na naman diyan po sa EDSA sa Guadalupe, Makati. At muntik na ngang sagasaan daw yung traffic enforcer. Sumuko na yung driver pati po yung kumpanya na may-ari po ng sasakyan. Mga kapatid, bago ko ipakita sa inyo yung video na to, pabayaan nyo pong ipakita ko rin naman sa inyo itong mga protocol plates po na ito na ginagamit po ng mga matataas na politiko ng ating gobyerno. Siyempre, una na, number 1 ay presidente, yung protocol plate number 2 ay sa vice president, yung protocol plate number 3 sa Senate president, at yung number 4 naman ay sa Speaker of the House of the Representative, yung number 5 Justice of the Supreme Court, at yung number 6, Cabinet Secretaries, so marami yan. Tapos yung number 7, Senator. Kaya nga po ito yung protocol plate na nakita po dyan. At nag-violate dyan sa bus lane sa EDSA Makati. Number 8, Members of the House of Representatives. Number 9, Associate Justice of the Supreme Court. Number 10, Presiding Justice of the Court of Appeals, Sandigan Bayan Judge, at Solicitor General. Number 11, Chairperson ng Constitutional Commission, CONCOM, at yung Ombudsman. Chief of Staff of the AFP and yung ating Chief of the PNP, yan. So, yun ang gumagamit ng number 12. Dalawa sila, nung AFP Chief of Staff. Ngayon mga kapatid, dito po sa viral video na ito, nakuha na ng LTO yung sasakyan, pati yung plate number, pati yung nagdadrive, pati po yung may-ari ng sasakyan, yung kanyang representative, dahil ito daw po ay pag-aari ng isang malaking kumpanya. Hawak na po ng LTO at narito po yung video, panoorin nyo po. Matapos na iligal na dumaan sa EDSA busway at nagtangka pang mambangga ng isang lady enforcer. Para sa update, nasa linya si Gerard de la Peña. Gerard, sino itong driver at may-ari ng SUV? Cheryl, lumutang na ang driver at ang may-ari ng luxury vehicle na nahuli sa EDSA busway na may plakang 7. Iniharap kanina ng Land Transportation Office sa media ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan at ang mga kinatawan ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na siyang nakapangalan sa rehistro ng sasakyan. Ayon sa LTO, mismong ang kumpanya at ang driver na ang lumapit sa kanila. Yung plaka, peke nga ba yung plaka nila na numero 7? Cheryl, kanina pinapaliwanag sa atin ng LTO na yung plakang nakakabit doon sa sasakyan, yung dito sa Cadillac Escalade, wala raw attempt na kopyahin yung legal na plaka na protocol plate na 7 na ini-issue sa mga senador. So, hindi ito maituturing na peke kasi meron naman daw talagang nagmamanufacture ng mga commemorative plates o itong mga ganitong klaseng plaka. Hindi ito maituturing na peke pero ito ay may karampatang parusa na unauthorized use of plate. Ayan mga kapatid, napanood nyo po yung video. Ang sabi po nung reporter ay hindi naman daw po peke yung plate number na yon at yun daw po ay hindi nga lang daw po yung protocol plate. Ang sabi daw po ng LTO, diyan sa report na napanood nyo, yun daw pong plate number na yon ay posible daw po na iyon ay commemorative plate. Yun daw po ang sabi ng LTO, malino naman po dito sa video na ating ipinakita po sa inyo. So, hindi ito maituturing na peke kasi meron naman daw talagang nagmamanufacture ng mga commemorative plates o itong mga ganitong klaseng plaka. Hindi ito maituturing na peke pero ito ay may karampatang parusa na unauthorized use of plate. Mga kapatid, kung yun ay galing sa LTO, hindi po sila nag-aaral ng leksyon or hindi nila niripaso yung kanila mismong Administrative Order 99003 na kung saan hindi ka basta-basta pwedeng kumuha ng commemorative plate nang hindi dadaan sa DOTC or sa LTO. Kasi po, ang pagkuha po ng commemorative plate, sabi po dito, pursuant to Presidential Memorandum Order Number 405, dated 04 November 1996, and for the guidance and observance of all concerned, the following rules and regulations governing the use of commemorative plates, stickers are hereby promulgated. Pasensya na po kaya, hindi naman po ako abogado, pero ito pong babasahin ko po sa inyo. Kaya nga po ito ay nandito sa Google at ito po ay galing sa Supreme Court e-Library. No? Ito po ay LTO Administrative Order BGCAO 99003, July 28, 1999. Ang sabi po dito,
the issuance and use of commemorative plates, stickers shall be limited to the observance and or commemoration of events which have a direct and vital impact on national life, which are national, international, and or historical significance as defined herein below. Babasahin ko pa po. National significance involves a national observance of an event or celebration covered by a presidential proclamation or by a specific directive from the president or the launching of special projects, events or programs of government or such projects, events or programs that are actively supported by the government, the objectives of which will redound to national interest. So, dapat po may historical significance ang pagkuha po ng commemorative plates. Ayan, sabi po doon sa video napanood natin, hindi daw po peke yung plate number na ginamit, yung number 7 na yon, hindi daw po yung peke, ay malamang daw po yon ay commemorative plate or mga temporary plate. Bah, LTO daw po nagsabi noon, sabi po nung reporter. Eh ngayon mga kapatid, kung yun po ay commemorative plate, para makakuha ka po ng commemorative plate, ang sabi po dito, who may apply? Any group, organizations, or associations, government agencies, organizations, and non-governmental organizations, NGO, may apply for the authority use of commemorative plates and stickers. So, sabi po dito, no commemorative car plates in the country in observance of an event shall be issued and used without the prior written approval of the Secretary of the Department of Transportation and Communication. Mga kapatid, ang linaw-linaw nito. Kung yun po ay commemorative plate, dapat alam yan ng LTO at ng DOTC. Di ba? Sabi nila, hindi daw po peki yun na protocol plates. O, yun daw po ay commemorative plates. O sabi dito, shall be issued and used without the prior written approval of the Secretary of the Department of Transportation and Communications, DOTC, upon recommendation of the Assistant Secretary, Land Transportation Office, LTO, based upon an evaluation and of compliance with the following documentary requirement among others prescribed in Section 5 below. So, dapat alam ng LTO kung yun po talaga ay commemorative plate, yung number 7 na yun. Kaya lang mga kapatid, siyempre, mag-a-apply yung gustong kumuha ng commemorative plate. Para ma-issuean sila dyan, dapat mayroong historical significance yung commemoration na gagawin nila. Sabi po dito sa news report na napanood natin, ang sabi daw po, nung reporter, o napanood nyo naman, ang sabi daw po, ipinalawanag daw po na LTO, na pwede daw po ito ay commemorative plate. Eh, kung commemorative plate yon, paano kinuha yung commemorative plate na number 7? Eh, unang-una, hindi pwedeng i-issue yung number 7 na yan sa iba pang plaka, sa iba pang plate number na gagamitin mo sa sasakyan mo. Bawal na bawal po yon dahil iyan ay ginagamit ng mga senador. So, commemorative plate na number 7, meron? Oo, tama, Cheryl. Kumbaga sa hindi siya attempt talaga to duplicate. Hindi niya kinokopya yung totoong protocol plate. So kumbaga sa dinisenyo lang niya siguro parang ipinapaliwanag sa ating kanina ng LTO. Ito yung mga plaka na commemorative lang o yung parang temporary lamang. Para makakuha ka ng commemorative plates at ikaw ay makapasa, ang sabi po dito, kailangan mo ng sample design. Ito, upon approval of the application for the use of and installation of commemorative plates, stickers by the DOTC Secretary, the following requirements, guidelines, regulations shall be complied with. Sample design of the plates and windshield stickers to be adapted to include the name, logo, emblem of the organization. Yung nakita nyo pong plate number na number 7, wala siyang design. Diba? White lang siya na merong number 7 sa gitna. Kasi yun nga po ay protocol plates, yung design nun. So doon pa lang hindi na siya pwedeng gawing commemorative plate. Diba? Hindi na yun legit. Peki na po yun na protocol plate. Peki na yun. Shall have the same markings nor shall bear any resemblance or similitude with any regular plate, alphanumeric or 3 letters and 3 Arabic numerals. Ito na. And low-numbered protocol LTO plates. Yung kasing mga binanggit ko po sa inyo kanina, yung plate number 1 sa Presidente, plate number 2 sa Vice President, plate number 3 sa Senate President. Mga kapatid, iyon ay mga low-number plate po yun. Low-numbered protocol plates.
So, hindi pwede na magkaroon ng commemorative plates na number 7. At ang magpapasa din yan, LTO. Bakit ngayon sasabihin ng LTO diyan sa news report na iyon daw po ay hindi peke na plate number at pwede daw po, baka daw po iyon ay commemorative plates? Bakit ganon? Ito bang binabasa kong batas na to? Ito ba ay napalitan na? Kasi ito po ay Administrative Order 99003 ng LTO mismo. So, kung hindi nila to binasa, hindi nila to napansin, ay mali po yung mga pinagsasabi nila dyan sa news report. O kung ako naman po ay nagkakamali, mali itong binabasihan ko na batas. Na ito po ay kinuha ko dyan sa e-library ng Supreme Court. So sabi dito, only the lead agency committee and or group duly authorized by the DOTC Secretary for the purpose may issue commemorative plates and stickers. So, yung mga commemorative plate po na yan, alam ng DOTC yan, at yung kanilang duly authorized dyan ay LTO. Tulad po nito ngayon, no? Yung commemorative plate ko po, nung ako po ay nasa GMA 7 pa, saksi, naunahan ko sila eh. Nung hiningan kami ng ilalagay doon sa plate number, na isulat ko, saksi. Tapos P8, kasi ang plate number nung Lancer ko noon ay PSV 908. So yung yung ending number nung aking plate number, yung 8, ay nandiyan mismo sa commemorative plate na yan, para kung ikaw ay number coding, hindi ka makakaligtas kasi 8 yung ending ng plate number mo. Kasi nga, nung panahon na yon, maluwag na nandoon na ilalagay mo sa harapan ng sasakyan mo yung plate number. Ang sabi nga lang doon, dapat nasa likod noon yung original na plate number, hindi mo pwedeng alisin. At sa likod, ang nakalagay pa rin ay yung original na plate number mo. So, ayan yung picture ng kotse ko noon, yung Lancer. So, noon po, maluwag na nailalagay mo sa ibabaw at hindi nasa ilalim yung original mong plate number. Pero ngayon, bawal na. Kung dapat may commemorative plate ka nasa ibabaw nung original na plate number, yung commemorative plate, hindi mo pwedeng ilagay dun sa harap. Mga kapatid, ito pa. Kasi yung napanood nyo po na video na yan, na ginamit po yung plate number na number 7 na yon sa harap at sa likod, na ang sabi po ng LTO, daw, inuulit ko yun daw, kasi sa report ay inuulit-ulit kasi nung reporter, na ito daw po ang sabi ng LTO sa kanila, na ito daw po ay commemorative plate. Ang sabi po dito, sa kanilang Administrative Order 99003, only one commemorative plate sticker shall be issued per motor vehicle. No commemorative plate sticker shall under any circumstances be issued, attached, transferred to a vehicle other than the duly authorized. So, isa lang eh. Kung yan ay commemorative plate, bakit dalawa yan? Harap at likod ay meron. So, yan yung nandoon sa news report. No commemorative plate shall be installed at the rear of the motor vehicle. Placing the commemorative plate at the rear of the motor vehicle shall be strictly prohibited and penalized accordingly. Ano kaya yung penalty nito? Kasi ang sabi po ng report na napanood natin, 5,000 lang daw po yung siningil na penalty dito doon sa illegal use. Yun nga yung plate number na yun. Dito pala, kapag naglagay ka pa din doon sa likod, meron pang additional na penalty. Sa durations naman, nung paggamit mo ng commemorative plate, kaya po yung sa akin na yan, after po nung commemoration ng GMA doon sa kanilang 50 golden year, nung natapos na, meron kasing expiration po yan doon sa sticker na binigay sa amin. Nung matapos na, nung na-expire niyan, tinanggal ko na po yan sa kotse ko. Kasi sabi po dito, the display period for any commemorative plate shall be 1 year from the month following its approval by the DOTC Secretary. Upon expiration of said authority, the commemorative plate sticker shall be immediately removed from the placement thereof. So tatanggalin mo na yon, pati yung sticker, tanggal na yon. Kaya mga kapatid, alam nyo, kung kayo ay bumibili ng mga plaka tulad nito, ito naman ay hindi ko po inilalagay sa mga sasakyan. Kasi ito po, pagka meron kaming pinipicture na sasakyan dito, may mga binibideo kami, tinatakpan namin yung plate number. Merong administrative order ang LTO na 9903. Ngayon, ang tanong ko dito, ito ba ay mali na? Ito bang binabasihan ko? Kung ito po, mali ang binabasihan ko, ako po humihingi ng paumanhin sa mga taga-LTO na mali po yung binabasihan ko na inyong Administrative Order 9903
Dahil sabi nyo nga po na baka yung ginamit na number 7 na plate na yan ay commemorative plate or temporary plate. Bawal nga din yun pareho yung temporary plate na yun Hindi po ba? Ngayon, kung mali po ako, pasensya po. Pasensya. Pero kung tama po ako, mga kapatid, dapat itong mga nandyan na nagsabi na yan ay commemorative plate, mag-review naman po kayo. Kasi buong bansa po ang nanonood dito. Karamihan ng mga tao ay nanonood dito, baka po ma-misinterpret nila na pwede palang ganun, na maglagay sila ng mga numerong ganyan, tapos sasabihin commemorative plate. Kasi susundan din po yan ng mga enforcers natin. Hindi, commemorative plate yan 5,000 lang yung, yung penalty. Tulad nung nangyari na yan, hindi naman talaga sinabi sa report na yan ay pag-aari ng isang senador, yung kotse na yan. Tapos nilagay nila doon sa sasakyan. Itong napakamamahaling sasakyan. Yung pinaglagyan, 19 million ba? O 9 million? Basta napakamahal na sasakyan, nilagay yung protocol plate na yan, na sinasabi na commemorative plate, ang penalty, 5,000 lang. Paano kung halimbawa, merong gumaya, o mamahalin din yung sasakyan niya, naglagay siya ng number 7 doon para makaiwas sa mga huli-huli. Kasi kung dito sa Metro Manila, talagang mahigpit. Hindi ka makakalampas dyan sa mga MMDA natin. Alam nila yan Diba? Alam nila yan kasi nga, maingat na rin yung ating mga senador. Pero paano kung ginagamit sa probinsya yan? Diba? Paano kung halimbawa, merong crime na nangyari sa probinsya. Tapos, nilagay yung protocol plate. Kung ano man yung protocol plate na yan. Harap at likod. Sino mapagbibintangan? Itong LTO Administrative Order 99003 na ito po ay hindi po ordinaryong batas lang na kung gusto mong kumuha ng commemorative plate ay pwede kang makakuha. Napakahirap po niyan. Alam nyo mga kapatid, palibasa live itong news report. Kaya kung napansin nyo po si Miss Cheryl Cosing, gulat siya number 7 na plate number, commemorative plate. Parang alam niya na kasi at the back of her mind na hindi talaga pwedeng mangyari yun. Kasi hindi ka naman pwedeng basta makakuha ng commemorative plate. Paano ba? Meron ba talaga? May nag-apply? I don't know if you apply that. Meron ba nagpa-approve na pwede silang gumawa ng commemorative plate na number 7? Sino ito? Ilan ang allowed sa mga commemorative plates na ganyan? Diba? Kasi para alam natin, kasi sinasabi nila, it's not fake. So parang lumalabas, legit yung kanilang plate na 7 as commemorative plate. Hindi lang as, someone from the Senate. Peke po talaga yan. Mga nandyan po sa LTO. Hindi po siya pwedeng maging commemorative plate. Yun lang naman po pinupunto ko dito. Kasi yung number 7, hindi po talaga pwede. Kahit paano nyo pa sabihin na expired na tong batas na to, kung sabihin nyo man na wala na tong batas na to, yung palang number 7, hindi na ho talaga pwedeng maging commemorative plate yan. Hindi po pwedeng magkamali dyan. So, ibig sabihin, yung sinasabi nyo na yan, mali po kayo dyan. Hindi siya commemorative plate. Peki po yan na protocol plate. Yun po talaga yun. Or, pandaraya na plaka para makaiwas. Sabi nga dito, they cannot be used to intimidate traffic enforcers. Dito pa lang malalaman nyo na merong nagkamali dito. Yun din, Cheryl, yung kaya nagkaroon sila ng multa na na 5,000 pesos for unauthorized use of plate dahil itong 7 na plate ay hindi talaga pinapayagan. Kung yung pagkakagamit ng 7 as commemorative plate ay hindi pinapayagan. It's inappropriate, kaya may multa rin ito na 5,000 pesos. Kung bakit yung plate number na yan ay nailagay doon sa kanilang sasakyan. Diba? Pwede naman talaga mangyari yun. Baka itong naglagay yung driver. Diba? Na ginamit nila na gano'n. Akala nila makakalusot sila sa traffic. So maaaring hindi po yan alam nung kumpanyang nagmamay-ari nung sasakyan. Kaya nga ito naman po ay under investigation. Ang sa akin naman po, kaya ko po ito tinakil dito sa vlog kasi nagulat na lang din naman po ako kung bakit sasabihin ito ay commemorative plate samantalang hindi po talaga yung papasa sa LTO mismo kung ikaw ay kukuha, kung ikaw ay mag-a-apply para makakuha ka ng commemorative plate. At dahil nga po sa number 7, yan po ay plate number ng isang senador. Tandaan nyo na po kung sino yung mga senador na iluluklok nyo sa darating na eleksyon
Dapat yung senador na iluluklok nyo, yung isang tawag lang, sasagutin ka. O sabihin mo na kahit na ilang tawag, baka busy, baka may ibang kinakausap. Basta pag lumapit ka, tumawag ka, tutulungan ka. Kahit na sino pa pong senador yan. Huwag po tayong magalit sa kanila. Dahil sa totoo lang, ang talaga namang gusto nila ay magserbisyo sa bayan. Pero marami yung talagang magseserbisyo ng totoo. Yung hindi ka mapapahiya. Piliin natin yung mga tamang tao na iluluklok natin na 12 senador sa susunod na eleksyon. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.